Ito ang matindi at nakakabahala na. Pati Korte Suprema, biktima na rin ng fake news at mga fake document. Ay delikado po yan. Sa Supreme Court, the higher court of the land. Pakinggan niyo itong balitang ito. Pegging false notices at subpoena sa social media. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Suting, marami na silang natatanggap na reklamo at ginagamit umano ng mga scammer ang mga pegging dokumentong ito bilang bahagi ng kanilang money-making scheme. Sa ambush interview sa Baguio City, sinabi ni Chief Justice Alexander Esmundo na nakikipag-ugnayan na sila sa National Bureau of Investigation at Philippine National Police para maperipika at mahuli ang mga sangkot. Pangalan ko, makikita nyo na pati minsan nakalagay Attorney Alexander Esmundo pero Chief Justice. Maniniwala ba kagad kayo sa mga ganong notisya? Magbasta maniniwala sa mga bagay na yan. Magberipika at magtanong. Ayan o, mismong Chief Justice Esmundo po yung nagsasalita. Biktima siya, nagagamit daw yung pangalan niya at pwedeng nagagamit pa rin po ang ibang mga personalidad sa hukuman. Aba, ay napakadelikado po niyan. Hindi na po yan parte ng demokrasya. Mga kaibigan, ang ating pong korte, lower court hanggang higher court, wala pong politika dyan. Yan po ay judicial body. Yan po yung ating kailangan sa ating paghanap ng katarungan. Lahat tayo kung may mga hinahanap na paglilinaw tungkol sa implementation, paggawa ng batas at iba pa. Ang korte lang po ang pwede nating lapitan. Pero kung ito ay pinipake din, binibiktima ng mga fake news, fake document, fake na paggamit ng mga pangalan ay nakakabahala at delikado po yan. So sinasabi po ng Chief Justice Esmundo na ito ay iwasan. Kaya nga sila ay lumapit na sa PNP at NBI para gumawa po ng kakulang investigasyon at nang hindi masira ang judicial body. Ang judicial dito ho sa posibleng pamumulitika ng iba. Kasi kung yung Kongreso, Senado, Malacanang o iba pang ahensya ng pamahalaan pinipake ng mga nanggugulo sa ating gobyerno at ngayon ay pati ang ating Supreme Court, ang ating judicial body ay nagiging biktima, ay napakadelikado po niyan. Nasaan ang katarungan pagka ganon? Mawawala. Isa ho diyan sa mga lately naging controversial ay yung pagpapalabas ng mga Duterte lawyers at followers na meron temporary restraining order na TRO daw na ilabas ng Supreme Court para pigilan ang pag-aresto kay Duterte. Fake naman. Hindi naman totoo. Katunayan, dinismiss nga. Binasura ng Supreme Court ang petition for TRO kasi si Duterte ay nasa ICC na. Kaya nga po pinagpapaliwanag ang isa sa mga abogado dyan, si Attorney Raul Lambino tungkol dyan. Sabi naman niya, kanyang haharapin. So isa lang yan. Pero meron pa palang iba na gumagawa ng fake document at ginagamit ang mga pangalan ng maestrado at mga hukom ay napakasama po niyan. Delikado. Kaya tulungan natin ang ating NBI at pulis para ma-determine, makilala at panagutin ang mga taong gumagawa. Yun pong gumagawa ng ganyan na baka nag-i-enjoy pa sila, tuwan-tuwa sila at kailang sinasabotahe ang ating demokrasya, ang ating gobyerno. Alam nyo, ang epekto nito ay sa lahat ng Pilipino, hindi lang dun sa ayaw nyong gobyerno. Hindi lang sa taong ayaw nyo. Pati kayo na gumagawa nito at ang inyong pamilya, lalo na pagka ang pinag-uusapan ay judicial system, pag ang ating korte, abay, delikado talaga yan. Hindi po maganda. Gawain na yan ng mga nanggugulo talaga. Wala nang agenda para sa kabutihan. Wala na silang plano para sa kabutihan. Puro kasamaan na lang. Kaya tama. Ngayon lang ho nangyari ito na mismong pati yung Chief Justice ay nagsasalita na dahil biktima na sila. Nung araw, hindi po. Kaya nga mga maestrado ng Supreme Court at ang Chief Justice, bihirang-bihira magpa-interview kasi neutral sila. Hanggat maaari niya, ayaw niya magkakulay. Pagka meron sa kanilang kaso na dinidinig off the record, wala talaga silang interview. Kaya nga sila merong opisyal na spokesman, ayun lang ang nagbabasa ng mga desisyon, resolusyon ng Supreme Court. Ang mga Associate Justice at Chief Justice, hindi halos nagpapa-interview talaga yan. Pero napilitang magpa-interview na ang Chief Justice para aminin at umapila na itigil ang paggamit, pagsabotahe sa judicial system. Huwag gamitin ang pangalan ng mga hukom sa maling impormasyon at fake document kasi nakakasira yan sa hustisya, katarungan na pinapangalagaan. Ayan. Any comment, reaksyon sa isyong ito? At tayo po'y tumulong para sa paglilinis ng ganyang
mga usapin. Okay? Samantala, balitang politika naman, dahil kasi nga mag-i-election tayo, ilan ba? Parang ilang araw na lang, Mayo na. Parang 7 days na lang, Mayo na. Pagpasok ang Mayo, lalo nang mabilis yung natitirang 11 days before ang actual election sa May 12. Ayan, okay? So, ngayon, wala na halos tayong makitang matinong survey. Hindi na ang hirap ng paniwalaan ng resulta ng mga survey. Na kahit na sino diyan mag-survey. Kasi nga nagkaroon na ng pagdududa na kanya-kanyang pa-survey na lang. For publicity, for conditioning para sa mga follower supporters. Kasi pag sinabing kasama ka sa top 10, sa top 5, ibuboto ng tao at akala mananalo na. Hindi po. Ang actual at totoong survey at paghuhusga, pagdesisyon ng taong bayan ay sa araw ng eleksyon. Kaya kung kayo po may mga kandidato, maliban lang kung wala na sa top 15, talagang malabo na yan. Pag hindi kasama sa top 12 top 15 itong panahong ito, malabo na. Kasi 2 lang ang kailangan 12 lang So, yung 3 bagahabol na yan. Kung kayo ay nasa top 16 pataas, malabo na. Mag-alsabalutan na kayo, malabo. Sa kasaysayan ng politika, yung hindi pumapasok sa top 20, hindi na makakapasok yan sa top 12. Kaya yung mga ang feeling ay mananalo, feeling lang nila. Pero pag tinumang survey, wala pa sa top 20, wala sa top 15, yan ay bangungot na lang, hindi yan mananalo. Kaya, mahirap na ako sa panahong ito. Lalo na ngayon, aware ang mga tao sa kung ano at sino ang totoo na dapat iboto. Nung araw nga, walang masyadong social media, walang masyadong mga survey, hirap na makapasok ang malayo sa survey. Di lalo na ngayon. Although yung survey nga, hindi na pinaniniwalaan. Pero, meron pa rin ng mga survey na ang iba ay tama, pero marami ang mali. Yung tama, ang aking pinagbabasihan, na pag hindi ka pumasok sa top 15, doon sa tamang mayroong kredibilidad na pag-survey, ay malabo na. Kung nasa number 20 kayo, 21, 22, 18, actually 18 to pataas ng pataas, nako, kahit na anong gawin nyo, malabo na yan. Kasi iilang araw na lang. Nationwide po ang kampanya. Nationwide ang panggagalingan ng boto. Worldwide nga, kasi mayroong OFW. Hindi na ko talaga makakapasok. Yung iba lang ay feeling mananalo. Kunwari mananalo. Siguro for financial use only, for financial, kung ano man hong gimmick, alam mo naman Dito sa atin yung iba tumatakbo para lang makakuha ng donasyon. Yung iba tumatakbo parang negosyo na lang. Pero yung seryoso, tumatakbo at may kakayanan, yun ang ating tulungan. Huwag tayo magpapapaniwala sa kasikatan. Magaling kumanta, sumayaw, magaling magsalita, lahat magaling, lahat nasa kanya. Kalokohan yun, hindi yun ang qualification. Ang galing ay yung katapatan na maglilingkod sa bayan. Prinsipyo, paninindigan, yun ang kailangan. Yung mga salita kung ano-ano dyan, sa mga stage, sa interview, sa debate, wala yan. Hindi natin kailangan yan. Kasi yan ay bulahan, pambubutol. Yan ay propaganda lang. For publicity only lang. Yan lang po yun. Please like, share ng ating video. At subscribe sa hindi pa.